karangalan po sa ating Panginoong Diyos na kung saan po ay muli po tayo ngayon nagsama-sama upang magpalakasan po sa isa't isa ng mga salita ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Matthew chapter 6, ito po ang pinag-aralan din po natin nung nakaraang Wednesday. At atin lamang po itong dagdagan pa para lalo tayong maging matatag po sa ating pananalangin. Matthew chapter 6 verse 9 hanggang sa mga sumusunod. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Verse 13, And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Sandali po tayong yumuko at tayo po'y mananalangin. Amang banal, kami po nawa ay inyong pagpalain sa inyo po mga salita. At gayon din po, O Diyos, nawa sa pamagitan po ng aming pag-aaral pong ito ay mas lalo po kaming maging masigla sa amin pong pananalangin po sa inyo. Mas lalo po kami, Panginoon, maging matatag, maging masipag sa amin pong gagawin na panalangin sa inyo, Panginoon, na kung saan ay dapat po kaming manalangin, Panginoon, hindi lamang po sa kami po ay may mga problema, suliranin sa aming mabuhay. Manapay, Panginoon, ay kailan po namin manalangin, Panginoong Diyos, sa araw-araw po naming buhay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, nakaranas man kami ng mga problema, suliranin pagsubok sa mga buhay. Alam po namin, O Diyos, na kayo po ang siyang tutugon ng lahat, Panginoon. Salamat po na marami at nawa ang banal mong Espiritu ang siyang magpuspos po sa bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ang ating tema ngayong gabi ay may kinalaman po sa tinatawag na after this manner, therefore, pray ye. Sa Tagalog, magsidalanginan nga kayo ng ganito. Okay, noong last Wednesday po, mga kapatid, ay ipinangaral po ito ng ating kapatid Elder Rene, na kung saan po ay ito po ang Matthew chapter 6 ay isa po itong panalangin po na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. At minsan may mga nakasagi sa isip po natin na minsan nagtatanong po tayo na what is prayer? Ano ba ang panalangin? Ano ba ang panalangin? Of course, prayer is a command of God. Ito po ay utos ng ating Panginoon. Yung panalangin po, mga kapatid. Katulad po sa sinasabi po ni Pablo sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, malinaw po doon, nang sabi po din ni Pablo, pray without ceasing. So utos po yan, Utos po ang ating panalangin sa harapan ng ating Panginoon, Manalangin daw tayo na walang patid. Ibig sabihin ay dapat ang panalangin ay buhay na po natin ito, sa ating paglilingkod po sa Lord. At kung inyo pong naobserbahan, once na tayo ay hindi nakapanalangin sa loob po ng isang araw o sa umaga, sa gabi, sa tanghali, para bagang kulang yung ating buhay, Kasi po ay itong pananalangin ay buhay na po natin sapagkat ito po ay utos po, ng ating Panginoon. Ano pa po? Saan pa po natin makita para masabi po nating utos ng ating Panginoon?
Doon po sa Ephesians chapter 6 verse 18, ang sabi dito ni Paul muli, praying always with all prayers and supplication. So, malinaw po na manalangin daw tayo lagi, no? Ng lahat na panalangin ng may karaingan sa harapan ng ating Diyos na buhay, no? Kaya ang panalangin po ay utos ng ating Panginoon, no? Pangalawa, what is prayer? Prayer is communication and fellowship with God, no? Ito ay ang panalangin ay ating komunikasyon po at ang ating ding fellowship sa ating Panginoon. Yun po ang ating panalangin, no? Kung inyo pong naobserbahan po mga kapatid, kapag tayo po'y nananalangin, ay kinakausap po natin, of course, yung ating Panginoon, no? Sa pamamagitan naman po ng ating pagbabasa ng salita po ng Diyos, si Lord naman po ang siyang nangungusap po sa atin, no? Kaya merong tinatawag na magandang communication po, mga kapatid, no? Kaya ang panalangin ay tinatawag din po na confessing our sin before Him, thanking Him and asking Him for our needs, no, and desires, no. Prayer is communion with our Creator. So napakaganda po na kung saan ay araw-araw dapat tayo manalangin, no. Manalangin dapat tayo sa umaga, pagkagising po natin, and then of course, yung bago tayo matulog, of course, nandoon din po yung ating pananalangin po sa ating Panginoon. Kasi totoo niyan mga kapatid, kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Si Lord po, wala na po siyang kailangan kasi nasa Kanya na po lahat. Pinakamakapangyarihan po yung ating Diyos, no? Kaya wala na po siyang kailangan. Tayo po ang siyang may kailangan sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ang ating pananalangin po araw-araw, no? Sa ating Diyos na buhay. Katunayan po, si David, 3 times po siya nananalangin po, mga minamahal, no? Ang sabi po dito sa aklat po ng Psalms, basahin po natin, aklat po ng Psalms, mga kapatid, chapter 55, no? Verse 17, no? Sabi po dito ni David, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Tingnan niyo po mga minamahal, no? Sa ang kanyang pananalangin po sa gabi, sa umaga, sa hapon, no? O tanghaling tapat, nananalangin pa rin po si David. Kasi po, napakahalaga po talaga yung pananalangin po natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay, no? Na bagamat po alam na ni Lord yung ating kailangan, subalit ang gusto pa rin ng ating Panginoon na gawin natin yung kanyang utos, no? Na tayo po ay manalangin po sa Kanya. Ngayon po ay prayer, tandaan po natin, prayer is not a demand, no? Hindi ang pananalangin po hindi para i-demand mo si Lord, no? Sa iyong pananalangin, di po ba? So, it is our request, ito po 'yon, ay request po natin, must be according to God's will, no? Ang pananalangin po natin ay request natin ayon po sa kalooban po ng ating Panginoon, hindi po sa ating kalooban, mga kapatid. Okay? So marami ngayong mga Kristiyano na nanalangin na parabagang ang ginagawa nila sa Lord ay parabagang disusi, no? Meron pang nananalangin, Lord, ngayon din. Hindi po ganon, mga kapatid. Kasi ang pananalangin, mga minamahal, ay according to God's will, no? Ayon po sa kalooban po yan ng ating Panginoon, yung ating mga panalangin, mga minamahal. Okay? So, bagamat po tayo ay nananampalataya, naniniwala na tugunin ng ating Panginoon, subalit dapat nandun pa rin sa puso po natin na ang ating panalangin ay ayon po sa kalooban ng ating Diyos na buhay. No, basahin po natin ang aklat po ng 1 John, mga kapatid. 1 John chapter 5, okay, verse
14, mga kapatid. Sabi po dito, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. So, sa ating pananalangin, mga kapatid, no, sa ating Panginoon, hindi ho ang kalooban natin ang siyang masunod, no? Ang kalooban po ng Diyos ang siyang masunod sa ating mga buhay. Kaya po, ang panalangin ay request po natin yan sa Lord. Kung ito po ay ipagkaloob ng Diyos sa atin, mga minamahal, ay napakaganda po, no? At syempre, ang ayon naman po ito sa kalooban po ng ating Panginoon. Ngunit sa ating panalangin, mga kapatid, no? Meron pong mga hindrances, no, sa ating mga prayer, minsan sa ating panalangin, no? Kung bakit minsan ay hindi po dinidinig ng ating Panginoon, no? Kaya po rin po ang Diyos sa akin pong experience, sa aking po pananalangin po sa Lord, nakikita ko po na talaga hong napakarami po ang siyang tinugon, no? Ipinagkaloob po ng ating Diyos, okay? So, hindi po lingid sa ating kaalaman po yan, no? Kamukha po nito ng nagpipray pa lang po tayo ng lugar, pinagkaloob po ni Lord, no? Nagpipray po tayo ng bahay panambahan, pinagkaloob po ni Lord. Nagpipray pa lang po tayo ng aircon, pinagkaloob ni Lord. Nagpipray po tayo ng bintana, pinagkakaloob ni Lord. So ito po ay talaga hong kalooban po ng ating Diyos, yung ating mga panalangin, sapagkat nakita po ni Lord yung puso po natin, mga kapatid, no? Doon kasi siya bumabase, eh. Doon siya tumitingin sa puso po natin, hindi ho sa nguso. Tandaan po natin, mga minamahal. Ngayon, ano po ba ang mga hindrances sa ating mga panalangin na kung saan minsan ay talaga hong minsan hindi ho dumadating yung ating mga panalangin sa ating Panginoon. So number 1, yung tinatawag po na iniquities, yung mga pagkakasala po natin, no? Mga karumihan sa puso po natin. Kaya nga po, sabi po ni David, basahin po natin, aklat po ng Psalms, chapter 66, verse 18. Ito po ang sinasabi po, mga minamahal, sa Psalms chapter 66, verse 18, sabi po dito ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. No, kung pinakundanganan, no, ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. So, kailangan ay sure po tayo na ang puso natin ay talaga hong malinis at nagpapakumbaba, no, sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay, no? At ang pangalawang minsang hindrance po sa ating panalangin, yung tinatawag po na idols in the heart, no? May mga Diyos-Diyosan po kasi minsan sa puso po ng mga mananampalataya, no? Basahin po natin aklat po ng Colossus po, mga kapatid, no? Colossians chapter 3, verse 5 po, no? Sabi po dito, mga minamahal, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, no? Patayin nga ninyo, sabi ni Pablo, ang inyong mga sangkap ng katawan, no? Pag sabing patayin, ibig sabihin ay huwag gawin, no? Na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, no? Meron pong tayong tinatawag na spiritual fornication, no? Tandaan po natin, once na ang katotohanang aral po ng Diyos ay alam mo na,
at ikaw pa rin ay pumupunta po sa ibang mga grupo na alam mo ay mali, that is spiritual fornication po yan, mga kapatid, no? Alam mo na mga non-essential ang pinupuntahan mo, di po ba? Ba't ka pa pupunta? Yan po ay tinatawag po yan na spiritual fornication, no? Pakikiapid, karumihan, no? Masamang pita, masamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So minsan, no? Yan pong hadlang sa atin pong panalangin sa ating Panginoon. Kaya po ang mga bagay na ito, dapat patayin natin, wag nating gawin, sabi po ng ating Panginoon, at dapat ay maging malinis po yung ating puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Number 3, disobeying God, nung hindi pagsunod, no, sa ating Panginoon. Basahin po natin Ephesians o Colossians po, chapter 3, verse 6, no? Dito na po tayo sa Colossians chapter 3, verse 6, no? Sabi po dito, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. No, na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. No, kaya pagka once na ang buhay po natin, ang puso natin, meron pong tinatawag na fornication o tinatawag na uncleanness, tinatawag na covetousness. Sabi po ni Lord, malinaw po na siya po ay sa mga bagay na yan ay dumarating po yung galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So ayaw po ng ating Panginoon sa madaling salita. Now number 4, minsan yung hadlang sa ating panalangin, yung tinatawag po na unbelief, no? Yung walang paniniwala sa ating Panginoon, hindi naniniwala sa ating Diyos na buhay. Tandaan po natin mga kapatid, nothing is impossible with God. Lahat po mga kapatid, nagagawa po ng ating Panginoon ayon po sa kanyang kalooban. Hebrew chapter 3 verse 12, ano sabi po dito mga kapatid? Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Malinaw po, no? Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling meron sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So, warning po ito ng ating Panginoon na ang sabi po ni Pablo, magsipag-ingat kayo mga kapatid. No? Ito po'y warning na kung saan po ay ang ating mga puso ay nagkaroon po ng isang kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Dapat ang puso natin punong-puno ng paniniwala sa harapan ng ating Diyos na buhay. At alam po natin ang kapangyarihan po ng Diyos. Lahat tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Lahat tayo nakaranas ng kapangyarihan po ng ating Panginoon. No? Yung buhay lang po natin, yung binago ng Diyos, kapangyarihan po ng Diyos ang siyang kumikilos po mga kapatid. Lahat po yan sa buhay po natin, ang kumikilos po ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Now number 5, yung mga hadlang sa ating panalangin, yung tinatawag po na wrong motives, no? Yung maling motibo sa kanyang pananalangin sa harapan po ng ating Panginoon. 1 Corinthians, basahin po natin, chapter 6, verse 8, no? 1 Corinthians chapter 6, verse 8, sabi po dito, nay, ye do wrong and the proud, and that your brethren, ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at mga daraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. So, mahirap po kapag tayo po ay nandadaya sa ating mga kapatid o sa sino mang tao, mga minamahal. Kasi ang gusto po ni Lord, tama po yung ating motibo. Ang motibo ng puso dapat natin ay tama, no?
malinis sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sa ating paglilingkod na ito, wala po dapat tayo ipangamba kasi ang atin pong Diyos na pinaglingkuran ay siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay po sa mundong ito, mga minamahal. Maging po ang buhay po natin. Okay? Ngayon po, dadako tayo ngayon sa elements in the Lord's Prayer. No? Mga elemento sa pananalangin po sa ating Panginoon. Dito na po tayo ngayon, no? Sa ating binasa po kanina, mga kapatid, sa aklat po ng Matthew chapter 6, verse 9, no? Dito po sa verse 9, basahin ko po sa inyo, mga minamahal. Ito pong ating topic. After this manner, therefore, ye pray, no? Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ito po'y utos ng ating Panginoon na kung saan dapat natin malaman yung pattern tungkol po sa ating pananalangin po sa ating Panginoon. So, merong mga elemento, no, sa ating pong pananalangin. Number 1, ito po yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, our Father, no? Our Father. Ibig sabihin, our Father, the beginning of our relationship, no? The beginning of our relationship saan? Kanino? Sa ating Ama po, mga kapatid, no? Kasi kung wala kang malalim na ugnayan o relasyon sa ating Panginoon, napakahirap po sasabihin mo sa buhay mo, our Father, no? Oh my Father, oh my God, no? Napakahirap po 'yon, mga kapatid, no? Kaya ang dahilan kung bakit po sinabi nating Yesu Kristo, our Father, kasi siya po ang pinanggagalingan ng lahat, maging po ang ating relasyon sa kanyang harapan, mga minamahal. Hindi naman tayo nakipagrelasyon sa Lord, kundi si Lord ang siyang nagbigay ng relasyon sa atin. Siya po ang nagtubos sa atin, siya po ang naghirang sa atin, siya po ang lahat-lahat, no, sa buhay po natin. Kaya, of course, yung ating panalangin ay naka-address po sa Ama, no? Sa ating Diyos Ama. Kaya dito, makita ho natin yung tinatawag po na the beginning of our relationship, no? And then, ano pong kasunod? Our Father which art in heaven. So makita natin yung tinatawag po na recognition. No, ni-recognize po dapat si Lord na ang sabi ho dito ng ating Yesu Kristo, which art in heaven, no? Ama namin na nasa langit ka. So, ni-recognize niya ng ating Diyos ay nasa langit, mga kapatid. Mahalaga yung ating recognition o ni-recognize natin yung ating Diyos na siya po ay nasa langit, mga minamahal. Okay? Next, ano pa pong sabi dito? Hallowed be thy name. So, ibig sabihin po, dito po pumapasok yung tinatawag po na adoration. Yung ating pagpupuri, no? To glorify God, mga kapatid, no? Ang ating worship sa ating Panginoon, sa atin pong pananalangin. Di po ba, pagka tayo nananalangin, ay syempre, pinupuri po natin muna yung ating Diyos, no? Ito po yung tinatawag na adoration, no? Kung inyo pong natandaan yung word na acts, no? Yung 4 po na letra na yan, yung acts na gawa, mga gawa, yun po tinatawag doon na adoration, no? Confession, thanksgiving, and supplication. So, ganun din po ito, mga minamahal, no? Sabi po ng ating Yesu Kristo, hallowed be thy name, no? Ibig sabihin, adoration to glorify God. Bakit kailangan nating purihin ang Diyos? Sapagkat ang Diyos na ating paglilingkuran ay mabuting Diyos, pinakamakapangyarihang Diyos, may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, may-ari po ng ating buhay, may-ari po ng lahat na sa atin, mga kapatid. Yun ang dahilan kung bakit kailangan po nating purihin, dakilain, at sambahin po yung ating Diyos na buhay, mga kapatid. Next po, mga minamahal, sa verse 10 ng Matthew chapter 6, no?
Dito po sa verse 10, sabi niya dito, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. So, nakikita natin dito yung tinatawag po na consecration, no? Sabi po ni Lord, Thy will be done. So, sa wikang Tagalog, ang sabi niya dito, gawin nawa ang inyong kalooban. Bakit kalooban ng Diyos ang sinasabi po ng ating Panginoong Kristo? Sapagkat tandaan po natin, hindi nga po masunod dapat ang ating kalooban, kundi yung kalooban po ng ating Diyos na buhay, no? Kaya po, sa ating pong panalangin, ay nandoon pong ating pananampalataya, subalit, ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masusunod po, mga kapatid. Hindi po ang ating kalooban. Next, verse 11. Verse 11 po, sabi po dito ni Lord, Give us this day our daily bread. So nakita natin dito yung tinatawag po na supplication of our necessity. No? Yung ating kahilingan sa atin pong mga pangailangan. Lahat po tayo may pangailangan po, mga kapatid. Kaya nga po kailangan nating manalangin sa ating Panginoon, no? Marami tayong pangailangan, mga pangailangan nating espiritual, una sa lahat, pangailangan natin sa ating pisikal, no? Sapagkat tayo po ay nasalaman pa, kaya pangailangan po nating financial. So, nangailangan po tayo, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, give us this day our daily bread, no? Sabi dito sa wikang Tagalog, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. So tingnan niyo po, no, kahit kailan hindi naman po tayo ginugutom po ni Lord, mga kapatid, no? Araw-araw ay si Lord ang siyang nagpo-provide, no, ng atin pong mga pagkain sa araw-araw, no? Hindi po siya nagkulang, mga minamahal. Sa totoo lang, ang mga anak ng Diyos lamang po ang siya nagkukulang, pero si Lord hindi po nagkukulang po sa atin, mga kapatid. Next po, mga minamahal, verse 12. Sa verse 12, nakita ho natin, ang sabi ho dito, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So dito, makita ho natin yung forgiveness, love and mercy, no? Kita po natin ito na sabi po sa Tagalog, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, no? Hindi ito utang na hindi mo bayaran, hindi ho ganyan, mga kapatid, ha? Okay, baka magkamali po tayo, no? At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, no? Hindi po ibig sabihin na wag mo nang bayaran yung utang mo, mga kapatid, no? Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Hindi ho. Ang ibig sabihin, ipagpatawad yung nagkasala, mga kapatid, no? Mga nagkasala sa atin, ipagpatawad din po tayo ng ating Panginoon, of course. Kaya po, napakahalaga yung love and mercy po ng ating Panginoon at ang tinatawag po na forgiveness. Okay? Nakita ko natin yan. Kaya nga po, may mga kapatid minsan na humingi sa atin ng tawad. So, of course, no, nandun yung ating pagpapatawad sa Kanya, no? Ang naging problema lang minsan, baka mamaya galing lang po sa ilong o sa bibig, no? Hindi galing sa puso, mga kapatid. So dapat galing sa puso yung paghingi ng tawad, and then of course, yung mga kapatid naman na hininga ng tawad, nandun po yung pagpapatawad. Sino ba naman tayo na hindi magpatawad? Si Lord nga nagpapatawad. Tayo pa kaya, mga kapatid? So napakahalaga yung tinatawag po na forgiveness, love and mercy, mga kapatid. Next po sa verse 13, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 13, and lead us not into temptation. So, dito po pumapasok ang tinatawag po na guidance and protection, mga kapatid. Guidance and protection ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya dito, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, no? So kailangan natin ang guidance ng ating Panginoon at protection, no, ng ating
Panginoon, mga kapatid, sapagkat hindi ho natin kaya ang mga bagay dito sa mundo kung wala po ang ating Panginoon. Kaya kailangan po natin yung guidance po ni Lord at ang protection po ni Lord para po tayo ay maligtas saan? Sa mga maling pamumuhay, mga maling mga maling aral, mga maling ginagawa, no? Mga maling akala. So, kailangan po natin yung guidance po at protection ng ating Panginoon. Na tayo din ay proteksyonan ni Lord, no? 'Di ba? Nananalangin tayo, Lord, nawa kami po inyong proteksyonan sa mga masasamang kamay ng mga tao. Proteksyonan niyo kami, Lord, sa anumang mga sakit at karamdaman, di po ba? Yun po yung ating panalangin sa Lord. Kaya napakahalaga po yung guidance and protection po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Next, sa verse 13 ulit, anong sabi dito? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. No? Ito po tinatawag na temporal salvation. No, yung tinatawag na salvation, no? Sapagkat ang sabi po ni Lord, deliver us from evil. Malinaw po na sabi po nating Panginoon, kundi iligtas mo kami sa masama. Kaya po tayo nananalangin sa Lord para tayo ay iligtas ni Lord sa mga masasamang kamay ng mga tao. Iligtas tayo ni Lord sa anumang mga sakit, karamdaman, mga aksidente. Kaya po tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga po ang pananalangin po, mga kapatid. No? Na bagamat po minsan inisip natin napakasimpleng bagay na para bagang hindi tayo makausad-usad sa atin pong sinasabi na ay prayer lang yan. Pero alam niyo po ba ang pananalangin napakalaking bagay po sa atin sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, there is power in prayer sa pamamagitan po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So meron pong kapangyarihan ang Diyos na kung saan sa atin pong panalangin, mga kapatid, talaga hong siya po ang tutugon ng mga bagay na yan na atin pong mga sinasabi sa Kanya, mga minamahal. Okay, next. Ituloy po natin, panghuli po, ito po yung tinatawag na sabi po dito ng ating Panginoon, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So nakita natin dito yung reverence, mga kapatid. Tandaan po natin, walang pastor na reverend. No? Si Lord lang, mga minamahal. Okay? Kaya huwag tayong maniwala sa mga pastor na nagpapatawag na reverend. Hindi po. Si Lord lamang ang reverend, mga minamahal. Kaya ang sabi dito sa wikang Tagalog, mga minamahal, sapagkat iyo ang kaharian, hindi naman ating kaharian po ng Diyos kundi ang may-ari, ang ating Diyos, at ang kapangyarihan, sa Kanya pa rin yung kapangyarihan. Sa totoo lang, wala naman tayong kapangyarihan po Si Lord po ang siya makapangyarihan po, mga minamahal. At ang kalulatian, magpakailanman, siya nawa. Amen. So malinaw po, mga minamahal. Kaya po, ang kalulatian po, mga kapatid, lagi po natin dapat ibigay po sa ating Panginoon. Hindi po yung ating kalulatian. Wala po tayong kalulatian, mga kapatid. Wala po tayo kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya napakahalaga, mga minamahal, sa isahong mananampalataya na meron po siyang tinatawag po na humble heart, no? Tinatawag po na humility sa harapan po ng ating Panginoon. So, in conclusion po, mga kapatid, prayer is very important to every one of us. No, napakahalaga ang panalangin sa bawat isa sa atin because we need God. No, we need God every seconds, every minute of our lives. Kailangan po natin talaga yung ating Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya po, huwag tayong magtampo sa Lord sa atin pong mga panalangin kasi meron po yung tatlong kasagutan po yung ating Panginoon sa atin pong panalangin. Ano po yung kasagutan po ni Lord? No? Meron pong kasagutan si Lord na sinasagot niya tayo, yes. No? Pagka ang ating panalangin ay nagkaroon ng katuparan, ibig sabihin, yes, no, binigay po ng ating Panginoon
Pero kung ang ating panalangin hanggang ngayon ay hindi pa rin natin natanggap o wala pa rin sa atin, aba, maghintay po tayo kapatid, wait. No, maghintay po tayo sa takdang panahon po ng ating Panginoon. Habang nabubuhay po tayo sa mundo, maghintay po tayo. Okay? Maghintay po tayo. Okay? Ngayon, pangatlo, yung tinatawag po na no. Kung wala talaga at ikaw ay nandoon na sa 6 feet below the ground, na hindi pa rin naibigay ni Lord ang iyong panalangin, ibig sabihin, no, hindi ho talaga mangyari po yon. Kahit man anong gagawin po natin kapatid, kahit man tayo po ay maglupasay man dyan, kung hindi talaga ipagkaloob ng Diyos, hindi po talaga mga kapatid. Kaya napakaganda na ang isang Kristiyano po ay kanya pong naintindihan, kanya pong nanawaan, ito po yung Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kasi kung naintindihan o unawaan at nakilala yung Diyos na atin pong pinaglingkuran, ay talaga ho kapatid, talaga hong relax na relax po tayo. Nandun po yung ating rest sa Panginoon sa pagitan po ng kanyang mga salita, no? Nandun po yun, hindi tayo nagkakaroon ng kahit man may mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, kampante po tayo sa Lord. Kasi po, alam po natin na si Lord ang siyang gagawa ng lahat ng mga bagay na yan para yung ating mga problema, suliranin, pagsubok po sa buhay ay tugunin ng ating Panginoon. At alam po natin mga minamahal na wala pong imposible po sa ating Diyos na buhay. Kaya bago tayo magtapos mga minamahal, nawa ang pananalangin po ni David ay atin pong tularan mga minamahal. Kailan po siya nananalangin? Evening and morning and at noon, sabi ni David, will I pray. Tingnan niyo po, napakaganda po mga minamahal. Kung ito po'y ating gagawin, sigurado po mga kapatid, ang ating buhay espiritual maging masigla, maging matatag at patuloy po na may kagalakan sa harapan ng ating Panginoon. Yun lamang po, magandang gabi at sa Diyos po ang lahat na karangalan po at karatian.